Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita ay hindi nagsasagawa nito. At hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin, ang bahay bumagsak iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mensahe po sa atin ngayon ng mahal na pong Jesus Nazareno, matuto din po tayong makinig sa Kanya. Yun po ay kung sinasabi natin na nananalig tayo sa Diyos at isagawa ang ating napakinggan. Ulitin ko lang ng mabilisan. Kung sinasabi po nating nananalig tayo sa Diyos, matuto din po tayong makinig sa Kanya at isagawa ang ating napakinggan. Sa ganito pong paraan na de-develop ang ating interior authority. Ito ho yung kasabihan ng hawak natin ang ating sarili. Yun hong taong may interior authority, hawak niya ang sarili niya, kaya niyang supilin ang kanyang sarili. Yun ho yung pinakamabigat na kalaban ang sarili. Pero kaya namang daigin. Ang kailangan lang ay maka-cultivate tayo ng panloob na kapangyarihan natin sa ating sarili. Sa halip na kalooban ng Diyos, ang sinundan po ni Haring Joaquin sa unang pagbasa ay ang kasamaan ng kanyang tatay. 18 pa lang siya nang maghari at tumagal lamang ang kanyang paghahari ng 3 buwan. Marahil ay dahil masyado pa nga siyang bata
at hindi pa buo ang loob o hindi pa nade-develop ang kanyang interior authority. Kaya ito rin siguro ang kanyang naiproject sa iba. Ibig sabihin, kung mahina ka, makikita ka ng iyong kapwa bilang mahina. Kung malakas ka, ito rin ang iyong maipoproject, yung kalakasan. Si Haring Joaquin, ang kahinaan, ang kanyang naiproject. Kabaligtaran ng mahal na pong Jesus Nazareno. Narinig po natin sa Ebanghelyo na ang mga tao'y namangha dahil nagturo siya na parang may kapangyarihan. Kumbaga, he spoke with authority. Kung inyo pong maalala, 30 anyos na siya nang magsimula sa kanyang public ministry. Hindi siya sumabak sa full-time ministry hanggat hindi siya umaabot sa edad na ito. Nagpahinog muna siya ng husto. Sa gabay na rin at pagkalinga ng kanyang mga magulang na si San Jose at ang mahal na Birheng Maria. Maaaring mapagkalinga din naman ang nanay ni Joaquin na si Nahustan, na anak naman ni Elnatan. Pero talaga sigurong hilaw pa ang lahat para sa kanyang anak. Mahalaga po mga kapatid ang paghahanda. Sa ganang amin, tinatawag po itong paghuhubog o formation. Kahit na sabihing wala naman talagang masasabing totally ready sa paglilingkod, at kahit pa sabihin ng ibang kalimutan ang mga napag-aralan sa seminaryo, pagsabak mo sa parokya o sa mission, maigi pong may tandaan ding kaunti. Ano ho? Halimbawa'y ang malinaw na moral compass o yung sense of right and wrong. Yun man lamang. Hindi naman po kasi sa formal na paghuhubog lamang ito nabubuo o nasosolidify yung sense of right and wrong. Lahat po tayo ay tinatawag sa pagsasabuhay nito. Nag-uumpisa ho kasi ito sa pamilya at sa tahanan, kung paano tayo pinalaki ng mga magulang natin, ng mga significant others natin, yung mga kumakatawan sa may kapangyarihan. Hindi po ito natatapos doon sa pamilya at sa tahanan. Nadadala natin ito sa ating paglaki, sa ating pagtanda, sa mas malaking pamilya ng lipunan at ng sambayan ng Kristiyano. At kung paano tayo pinalaki doon, yun din ang makikita sa atin ngayon. Ang isa pa po ay, ibig kong sabihin ng isa pa ay, ang isa pang maganda ring tandaan, bukod sa pagpapanatili ng moral compass, ay yung mga basic man lamang o mga batayang pundasyon ng ating pananampalataya, basic tenets of our faith. Hindi man tayo ganun kapamilyar sa mga doktrina, sa mga dogmas, o sa mga pronouncements ng simbahan, mabuti kung alam din natin kung ano ang ating sinasampalatayanan. Yung mga basic. At matututunan natin yan sa credo ng ating pananampalatayang nire-recite natin tuwing araw ng linggo at kapistahan at dakilang kapistahan. Pero higit po sa lahat ng mga ito,
nakapagsalita po ng may otoridad ang mahal na pong Jesus Nazareno tungkol sa Ama dahil kilala po niya ang Ama. At siya at ang Ama ay iisa. Siya po ang pinanggagalingan ng kanyang authority. Ang Ama na sa kanya ay nagsugo. At kung tayo'y napagtiwalaang magbahagi sa ating kapwa ng tungkol sa Kanya, sa ating mga organisasyon, sa simbahan, sa ating komunidad, alalahanin po lagi natin na ang kapangyarihang ipinagkatiwala sa atin na magbahagi ng tungkol sa Diyos ay hindi atin. Karangalan lang po ito na ibinahagi sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno, ang siyang sa ati tunay na may kapangyarihan. Ang Espiritu Santo nawa ang gumabay sa atin para mas mapakinggan po nating mabuti ang sinasabi niya sa atin kaysa ang sinasabi natin sa Kanya. Pero importante rin po na mapakinggan natin ang lagi nating sinasabi sa Kanya. Dahil may mensahe rin po ito sa atin. Pag hingi tayo ng hingi halimbawa ng kung ano, halimbawa, hingi tayo ng hingi sa Diyos ng kapangyarihan. Lord, gusto ko naman, meron ako sinasabi sa lipunan. Hindi yung palagi lang ang tingin sa akin ng aking kapwa, pipitsugin. Ay kung yun lagi ang hinihingi natin, baka may sinasabi sa atin yun. Bakit kapangyarihan lang ba o katungkulan, posisyon, ang magbibigay sa iyong sarili ng sense of worth o kahalagahan? Magiging mahalaga lang ba ang tingin mo sa sarili mo kapag meron kang posisyon? Paano yan kung ang hinihingi natin pera? O, di ba? Lord, bigyan mo naman akong pera. Wala akong pera. Sa pera lang ba tayo? Ayun, ano. At masasabi natin ng kapareho sa napakaraming mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Bigyan mo naman ako, Lord, ng kagalingan. Napakasakit ng aking paa. Bakit? Makakapaglingkod ka lang ba kay Lord kapag magaling na ang iyong paa? Ayun, ano. Okay. Napakarami niyan, mga kapatid. Kayo na lang ang mag-appropriate sa inyong sarili. Mahalaga po ito dahil baka nga naman sa pamamagitan nito ng pakikinig natin sa palagi nating sinasabi sa Kanya, nangungusap na sa atin ang Diyos ng may otoridad. Pag siya po kasi ang nagsasalita, siya po mismo ang mensahe. Baka sinasabi na pala niya sa atin na, sa akin ka mag-focus. Sa akin ka mag-focus. Kung sa Kanya po tayo nakafocus, minamahal kong mga kapatid, kalooban ng Ama ang ating magagawa. At ito po ang susi sa pagpasok natin sa kaharian ng langit. Ang biyayang ito rin nawa ang tanggapin natin sa banal na Eucharistia. Mahal na pong Jesus Nazareno, kalingain niyo po kami.